De. Alam na po ninyo, Ah, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, ay. Anyari? inimbita ako ni President Aquino isang hapon doon sa palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, akong unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Nakaw? Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Di ko naintindihan yung... Diba pag si Trillanes pag nagbubulong-bulong, pag yung ano yung treason niya? Hindi kasi by that time medyo bata-bata pa si Enrile noon. Hindi mo bata pero hindi na ganyan katanda eh. Pero hindi daw niya naintindihan pinagsasabi ni Trillanes. Para siguro feeling ko lang yung binubulong ni Trillanes yung parang wala sa hulog. Yung treason. Alam mo, treason. Yung parang siguro nakikiano siya, para tayong senador, may mamataling yung time, para tayong halal ng taong bayan, sundalo din ako, sundalo ka rin, treason. Siguro sabi nito, ano ba sasabihin nitong taon to? Wala sa hulog. Gusto niyang sabihin, pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough, Tapos? Seoul. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yon. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa'yo na pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimuot yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga nakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre-reklamo na itong si Trillanes ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang humingi ng tulong ng Amerika. Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas doon sa area ng Scarborough. Actually, alam niyo medyo ang point kasi dito, parang nagkaroon ng problema doon sa Scarborough na yan, di ba? Nandiyan sila, China, Pilipinas. Tapos, gumit na ang Amerika. Pinaatras tayo, sabi ng Amerika, pati ang China. So, pareho tayong aatras. Pero ang nakakapagtaka doon sa pag-mediate ng Amerika, bakit tayo lang ang umatras? Nakuha na ito. Itong Scarborough na ito. Ibig sabihin nun, bakit pinayagan, kung ikaw magme-mediate ka, biglang gigitna ka, dapat sisiguraduhin mong sumunod yung dalawang bansa na sinabihan mo. Nangyari, ang sumunod lang tayo. Di ba? Bakit tayong sumunod? Ito naiwan. Wala namang ginawa Amerika. Hindi, kaya nga tama talaga si Pangulo .
bakit ngayon magpapadikta tayo sa Amerika? Eh sino ba nagkamali nung time na yun? Kung basta, kung sino man yung gumitna doon, di ba? Amerika yun eh. Bakit nila hinayaan na tayo umatras yung China mag-stay doon? Di nakuha tuloy. Sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika, pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit noong hindi tinupad ng China ang kasunduan, numatras din siya? So yun yung una. Sino ang humingi ng tulong sa Amerika? Bakit naging mediator ang Amerika? Bakit nangialam ang Amerika nun? Sino ba ang nagsabi sa kanila, hoy, kayo nga maging referee namin? Oh, di ba? Bakit? Sino nag-ask nun? Feeling ko lang naman, hindi naman China hihingi sa Amerika. Di ba? Feeling ko, gobyerno natin nung panahon ni Pinoy ang humingi ng tulong sa Amerika. Oh, di ba? Alam naman yung China hingi ng tulong. Magkaaway nga ang China at Amerika, di ba? Oh. Bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Oo nga naman. Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Ano? Parang? Sa tingin ko, boss, hindi parang. Parang ano talaga eh. Parang tayong ginagunon. Kaya nga, naku! Yung mga tuta ng kanu dyan. Pasensya na, wala akong kinaugnayan to sa pag-apply ko ng tourist visa. Baka mamaya, si Banat ba, wala ng tourist visa. Deny that, man. Hindi na ka makapunta ng States. Na interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero ganon ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ang China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon, tayo nawala. Yan po ang natatandaan ko na pangyayari dyan sa problema ng tinatawag natin na panatag, isla ng panatag. Senator, I would like the people to know, you have given us really almost the foundation of your talk tonight and probably your answers, na bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo. I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Yun daw ang kasunduan na natamo ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng Amerika, Mr. President. Kaya dapat siguro si Albert Del Rosario malaman sa kanya kung sino ba ang bilang Secretary of Foreign Affairs noon, sino bang humingi ng tulong ng Amerika? Si Ambassador Quisha ba, na siya ang ambassador ng Pilipinas sa Washington noon, o ang mismong palasyo, si Presidente Aquino? Hindi natin alam eh. Ngayon, dahil doon sa pangyayaring yun eh, nagkakuan tayo, na nalugi tayo. Dahil umatras tayo, ay China, hindi nila mapaalis doon sa lugar na yun. Ayun ang nangyari. So malinaw pa sa ulo ko, sa buhok ko, ay sa bumbunan ko. Malinaw pa sa bunbunan ko yan ha. Na ang dahilan kung bakit nawala yan sa atin yung shol-shol na yan, eh dahil umatras ang ating gobyerno nung panahon na nagkaroon ng standoff dyan.
At dahil dyan sa, di ba, yung napanood nyo naman yung binalita natin, unang binalita natin yan dito, yung in-interview si Pinoy ng mga media at ang sagot niya is, ano ba yun? Basta magulo. Madaling salita, talagang aminado naman sila na pinaatras nila ang ating mga kawal diyan sa standoff na nangyari diyan. So it was Pinoy time. Okay, malinaw ho. Malinaw ho na ngayon, kaya marami nang nakatayo diyan, may Boracay na diyan. Kapanatag Shoal na yan, ha? O dyan sa na yan. Dahil sa alam nyo na, dahil sa namagitan di umano daw itong Amerika at sa kalagitnaan ng usapin na yan, medyo nailaglag ho tayo. Nailaglag tayo sa banga. Diba? Ganun na nangyari. Oh, para i-de-escalate daw. Oh. Yan ang sinabi, diba? So, malinaw pa sa niyan. Oh, ito pa, dagdag pa ni Enrile. Oh. Tinanong siya kung ano ba, tama ba yung pagtugon ni Pangulong Duterte dito sa West Philippine Sea. Remember linawin lang natin yung West Philippine Sea. Okay? West Philippine Sea, malaki yan. Okay, na tinatawag din nilang China Sea. Marami ang nagki-claim dyan. Marami rin ang naandyan ngayon, hindi lang China. Pinakamaraming ang naandyan ngayon sa West Philippine Sea ay ang Taiwan. Yung shoal na yon, kapiraso lang ho yun doon sa West Philippine Sea. At doon sa shoal na yon, nandun ang Chinese. Okay? So, linawin lang natin yon. Okay, pasok! Alam niyo itong South China Sea ay masalimuot na usapin dito sapagkat ang China ay kaya gumagalaw dyan sa lugar na yan sapagkat nauukol yung bagay na yan. Vietnam po pala. Ano ba nasabi ko? Vietnam po ang pinakamarami dyan sa West Philippine Sea. Lugar na yan sa kanyang katayuan bilang isang bansa dito sa ating planeta. Pag may mga ibang bansa na makahawak niyan, lugar na yan, palagay ko mahihirapan ng China sapagkat 80% ng kanilang enerhiya at pati na ang kanilang mga pagkain sa China ay dumadaan dyan. At yan ay importante sa kanilang seguridad. Ganon din ang Hapon. Lahat ng kanilang pangangailangan na enerhiya, 60% ng kanilang enerhiya dumadaan din dyan. Ganon din ang Taiwan at lalong-lalo na ang South Korea. Kaya dapat kailangan na friendly ang approach natin dyan, hindi hard, assertive, and aggressive approach. Senator Dile. Boss, Enrile, hindi ba pwedeng katulad ng ginagawa ng mga akbayan ng approach natin? Magasigaw-sigaw tayo doon. Ibagsak. Pwede ko bang ganun? Kasi parang gano'n ang gustong gawin nila di ba? Na parang kailangan ang pagpapataboy dyan sa mga yan, para tayo mga si Bonifacio na may hawak na itak. Parang gano'n ang gusto nila Sapagkat kung hindi tayo magkakaunawan sa China, ay madadamay ang interest ng ating mga kababayan, ang ating ekonomiya, pati na rin ang ating seguridad dito sa usapin na ito. Mr. President, ako po bilang isang Pilipino at isang nanungkulan din, ako po ay anumang oras kung kailangan nyo ang aking tulong sa mga anuman na bagay sa ating bansa, gratis et amore, tawagin lang ninyo ako po. Sir, ang totoo niyan, ang bayan ang nangangailangan sa inyo hanggang ngayon. Ako, second lang ako doon sa linya, sir. At Salamat, Mr. President. Kailangan, Mr. President, kung maaari ninyong payagan na imungkahi ko ito.
dapat ang bansa nating Pilipinas sa inyong liderato ay gawin na malakas ang ating kakayahan na manindigan ng sarili sapagkat dito sa mundo na ito ngayon, hindi tayo maaaring umasa sa ating mga kaalyado kahit na sila na ang malakas na puwersa sa ating planeta sapagkat marami din silang mga problema sa kanilang buhay, sa kanilang bansa. Marami pa silang problema sa panglabas. Kaya dapat palakasin din natin ang ating ekonomiya, ang ating puwersa militar at naiintindihan siguro yan ng China sapagkat yan din ang ginagawa nila para sa ganun. Alam mo, ito lang masasabi ko Ang ganda na suggestion ni Enrile Pero actually ginagawa na ni Pangulong Duterte yung palakasin yung ating sandata, sabihin yung ating army, 'di ba? Ating mga sundalo, palakasin. Ginagawa na ho yan ni Pangulong Duterte. Dito mo makikita na si Pangulong Duterte tama ang diskarte. Very diplomatic siya, pero habang diplomatic siya sa bansang China, pinalalakas niya yung ating sandataan, di ba? Ating AFP. So tama-tama talaga. Dito mo makikita yung mga leader tama ang utak Hindi katulad ng mga leader ng mga dilawan. Ang gusto nila, agad-agad lusob. Mali talaga Alam, dito mo makikita yung pag ang isang leader politika ang inuuna. Ito, hindi nila, siguro naman, hindi na matatakbo na to si Enrile. Feeling ko naman I mean, kung ikaw naman ganyan ka natakatanda, medyo siguro wala ka ng panahon tumakbo pa. At least tama talaga yung suggestion niya na palakasin ito. Yan ang tama, makikita mo merong direksyon. Sila ay manatili na isang bansa na malaya. Kaya Mr. President, I congratulate you for your effort to see to it that the country will survive in these critical times. Hindi dapat gamitin ang mainit na kaisipan na kagaya ng mga kritiko natin. Dapat balance lang ang approach natin at mahinahon. Galing Dito ito magtataka ka, Ang mga media, nakailang expert na silang na-interview. Expert saan? Sa libro. Hindi, totoo naman, di ba? Ang dami nilang expert di umano. Expert daw tungkol sa mga war-war. Expert daw tungkol sa geopolitics niya. Expert sa libro. Pero itong si Enrile, hindi man lang nila interviewin. Ano ba ang pananaw ng isang dating defense secretary, dating nagpabagsak sa... alam mo yun, malaking bagay. Bakit hindi nila interviewin ito? Ito yung mamang may wisdom. Hindi yung katulad ng mga expert nila, libro lang. Wala namang alam sa karanasan. Di ba? Ba't hindi itong interview ng media? Kasi hindi nila, yung mga ini-interview nilang expert, hindi naman expert. Ini-interview nila mga propagandista. Propagandista ng mga makakaliwa. Yan ang gusto nilang interviewin. Kasi sino ba yun nandun sa loob ng media? Mga makakaliwa din. Nandiyan sa newsroom ninyo, puro makakaliwa na. Ano kayo sasayaw niya? Puro kayo kaliwaan pa. Diba? Pa-expert pa kayo. Puro naman mga propagandista yan. At least to si Enrile, kita mo talagang merong tama yung isip niya Oo, sige, dapat ganito ang approach natin, pero dapat palakasin muna natin yung sandatang natin, lakas natin yung AFP. At the same time, palakasin din natin ang ekonomiya natin. Bakit hindi tayo makakaasa sa kahit sino mang so-called friends natin? Bakit may problema rin daw sila? Diba, simpleng advice pero tamang-tama sa banga. Sabi, swak sa banga. Ayun. Diba? Ay, nako. Expert. Expert yung mukha namin.
pala. Ito pa, dagdag pa ni Enrile ha. Panoorin nyo pa ito. Wait lang. Okay, pasok. I think you will be able to handle it well in the manner you are doing it now. Because what we lose more if we antagonize China. We have no choice except to negotiate with China. If assuming that there's Alam ko na kung sino yung expert nila. Si Lacson. Expert nila si Lacson. Ha? Hindi nga naayos nun ng PNP. Expert nila si Lacson. Nung panahon yung PNP chief yan. Nako! Expert. Diba? Yan bang expert nila? Yung mga tinatanong nila si Lacson. Diba? Kalokohan. no dispute about our right to right over exclusive economic exploitation of our West Philippine Sea asset. Still, we need foreign money to make it a source of wealth for the country. Now, our choice at that point will be either go to Europe and get technology and capital to explore and exploit the energy resources of our economic zone in West Philippine Sea, or deal directly with China. China is one of the best energy explorer now on the planet. In fact, I read some books which says that China now in engineering almost surpassed MIT in the quality of their graduates. Massachusetts Institute of They are Technology. very advanced already. So I think that as far as I'm concerned, we will not gain anything by antagonizing China. I'm not pro-China. I do not have any interest in China. But as a Filipino, I will take this position to protect my countrymen, to protect our core territory, to protect our economy. Maybe we can get better by talking with China instead of being aggressive. Yon.